Sa ating pagtalakay ngayon, sisilipin natin ang isang kabanata na, grabe, punong-puno ng tensyon, ng kapangyarihan at ng isang napaka-radical na ideya ng kung ano ang pamilya. Ito po yung kwento ni Jesus sa Marcos Kabanata 3. Isang lingkod na habang naglilingkod, siya rin palang tinutugis. At alam nyo, para itong salamin ng karanasan nating mga Pilipino, di ba? Yung pagharap sa hirap pero laging may dalang pag-asa. At sa simula pa lang, heto agad ang isang malaking tanong na bumubugad sa atin. Sa gitna ng lahat ng tradisyon, ng politika at ng mga opinyon ng tao, sino ba talaga ang may hawak ng tunay na kapangyarihan? Yan ang susubukan nating alamin. Okay, tara't pasukin natin yung unang eksena. Ang setting, isang sinagoga sa mismong araw ng pahinga. Dito, magbabanggaan yung batas at yung totoong pangangailangan ng tao. Paki-imagine ninyo yung bigat ng atmosphere sa loob ng kwartong yon. Sa isang tabi, andyan yung isang taong kitang-kita mong kailangan ng tulong. Sa kabilang banda naman, yung mga leader ng relihiyon. Pero andun sila, hindi para sumamba, kundi para mag-abang, maghanap ng butas para may maipinta sila. Nakatutok lahat ng mata nila kay Jesus. At dito, boom! Diretsahang hinamon ni Jesus yung mga puso nila sa isang tanong na hindi nila kayang sagutin. Ano ba talaga ang tama? At alam nyo, yung katahimikan nila, yun yung sagot, yun yung pag-aamin nila. Yung tanong ni Jesus, hindi lang to tungkol sa batas tungkol ito sa kung ano ba talaga ang laman ng puso nila. At ito pala talaga ang pinakaugat ng kanilang di pagkakaunawaan. Kasi para sa mga Pariseo, ang kapangyarihan nasa mahigpit na pagsunod sa tradisyon kahit pa may nasasaktan o napapabayaan. Pero para kay Jesus, iba. Ang tunay na kapangyarihan ay yung kakayahang tumugon sa pangangailangan ng kapwa. Kumbaga, habag laban sa tuntunin. At anong naging resulta? Isang milagro na dapat sana'y ikinatuwa ng lahat, yun pang naging dahilan para magsanib puwersa ang mga magkakaaway. Grabe no? Yung mga relihiyoso at yung mga nasa politika na dating di magkasundo biglang nag-team up. Bakit? Dahil yung otoridad ni Jesus isang malaking banta sa kanila. Ang paggawa niya ng mabuti ang naglagay sa buhay niya sa panganib. Sige, labas muna tayo sa tensyon sa loob ng sinagoga. Lipat tayo sa tabing dagat. Mula sa isang maliit na grupo na nag-aaway, dadalhin tayo ng kwento sa isang eksena na punong-puno ng napakaraming tao. At tingnan nyo to, grabe kung gaano kalawak yung narating ng balita. Para itong apoy na sobrang bilis kumalat mula sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang probinsya, dumayo yung mga tao. Alam na alam natin yan dito sa Pilipinas, di ba? Kapag may nabalita ang bagong pag-asa, walang makakapigil sa pagdagsa ng mga tao mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tingnan nyo nga yung listahan. Hindi lang ito mga taga-kabilang bayan ha. Galing sila sa iba't ibang kultura, iba't ibang rehiyon at sigurado iba't ibang paniniwala. Pero lahat sila iisang habol, ang makalapit sa pag-asang daladala ni Jesus. Ganyan kalawak ang naging impluensya niya. So, sa gitna ng dumaraming tao at syempre lumalaking oposisyon, gumawa si Jesus ng isang napaka-importanteng desisyon. Alam niyang hindi niya to kayang gawin mag-isa. Kailangan niyang bumuo ng isang core team. At ito yung tatlong layunin kung bakit siya pumili. Simple lang pero ang lalim. Una, para sa relasyon, para makasama siya at matuto sa kanya. Pangalawa, para sa misyon, para may magpatuloy ng kanyang mensahe. At pangatlo, para sa kapangyarihan, para labanan yung mga puwersa ng kasamaan. Yan ang magiging trabaho nila. At sino ba yung mga pinili niya? Ito yung maganda. Hindi mga perpekto, hindi mga sikat o makapangyarihan. Mga ordinaryong tao lang. May mga mangingisda, may maniningil ng buwis na alam nating kinainiisa ng marami noon. At mayroon pang revolusyonaryo. Isang makulay na grupo, di ba? Pero pinagbuklod sila ng iisang misyon. Ipinapakita lang nito na kahit sino ka pa, pwede kang maging bahagi ng ginagawa niya. Okay, dito na tayo papasok sa kasukdulan ng kwento. Kasi ngayon, yung atake kay Jesus hindi na lang galing sa labas. Mas masakit, galing na rin sa mga pinakamalapit sa kanya, ang sarili niyang pamilya. Ang sakit pakinggan, no? Habang libu-libong tao ang naniniwala sa kanya, yung sarili niyang kadugo ang tingin sa kanya nawawala na sa tamang pag-iisip. Alam nyo, minsan talaga, yung pinakamalaking hadlang at sakit nanggagaling sa mga taong hindi ka naiintindihan kahit pa sila yung pamilya mo. At para dagdagan pa yung atake, ito naman yung paratang ng mga eksperto sa relihiyon.
Hindi na lang daw siya baliw, sinasapian pa raw siya ng mismong pinuno ng mga demonyo. Isipin mo, yung gawa ng Diyos, sinasabi nilang gawa ng Diablo. Napakabigat na akusasyon. Pero napakatalino ng sagot ni Jesus. Ginamitan niya sila ng simpleng lohika. Parang sinabi niya, teka lang, common sense lang ha. Paanong lalabanan ng demonyo ang sarili niya? Imposible yun. Isang kaharian o isang bahay na naglalabanan-laban sa loob, siguradong babagsak. So ginamit niya ang sarili nilang argumento para ipakita kung gaano ito kahina. At sa gitna ng lahat ng akusasyon na to, mula sa pamilya, mula sa mga kaaway, dito gagawa ni Jesus ng isang pahayag na, wow, babaguhin ang buong konsepto natin ng kung ano ba talaga ang pamilya. So dumating nga yung tunay niyang ina at mga kapatid. Hinahanap siya. Pero imbes na lumabas at salubungin sila, tumingin si Jesus sa mga taong nakapaligid at nakikinig sa kanya. At nagtanong siya. Isang tanong na parang naghahanda sa lahat para sa isang bago at mas malalim na katotohanan. At ito na. Ito ang napakagandang konklusyon ng kabanatang to. Ang pamilya pala hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa iisang layunin, sa iisang puso, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dito, gumagawa si Jesus ng isang bagong komunidad, isang pamilyang konektado hindi sa laman kundi sa espiritu. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito para sa ating pagninilay. Sa panahon natin ngayon, kung saan ang daming bagay na nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak, politika, relihiyon, mga personal na di pagkakaunawaan, sino yung mga taong kasama mo sa pagsunod sa isang mas mataas na layunin? Sino yung kasama mo sa paggawa ng tama? Baka naman, sila ang tunay mong pamilya.